Kabanata 1161. Huwag mag-atubiling mag-order ng kahit anong gusto mo. Siguradong pagod ka sa buong araw na pagmamaneho, nakangiting sabi ni Severin at hindi inisip ang mahal na presyo sa menu. Tama ka, I should reward myself and I'm hungry. Sheila pursed her lip and said, but it's just you and me so we can't finish if we order too many. Umorder na lang tayo ng 3 ulam. Ayokong mag-aksaya ng pagkain. Tumango si Severin. Okay, ngunit mag-order tayo ng 1 bote ng masarap na alak. Biglang natawa ang isang lalaking nakasuot ng puting sando na nakaupo sa likuran nila. Jeez, ipokrito. Sinasabi mo lang na ayaw mong iwasan ang pag-aaksaya ng pera sa pamamagitan ng pag-order ng masyadong marami, at dito mo sasabihin na gusto mong umorder ng isang mamahaling bote ng alak. Alam mo ba kung ano ang pinakamahal na alak na inihain dito? Isang uri ng espiritual na alak na may presyong $750,000. Sa tingin mo ba pwede ka pa mag-order niyan? Tama yan. I hate it the most when cheapskates and the poor act like they can afford to dine in here, isa pang lalaki ang nanunuya. Espiritual na alak. Ano yun? This is the first time I see a restaurant selling such expensive alcohol, gulat na tanong ni Severin. Ang unang lalaking nanunuya sa kanila ay nagsimulang manligaw kay Sheila at tinuro ang 1 bote ng alak sa kanyang mesa. Tingnan mo ito. Ito ay espiritual na alkohol. $750,000 para sa maliit na bote na ito. Ang pinakamahal na bote ay nagsisilbi dito. Hindi lahat ay kayang inumin ito. After a pause, he continued, Darling, gusto mo bang sumama sa akin sa inuman? Wala akong pakialam na ibahagi ang espiritual na alak kung pupunta ka upang umupo sa amin. Binigyan ni Sheila ng masamang tingin ang lalaki at inikat ang mga mata. Hindi, maaari kaming mag-order nito sa aming sarili. Haha, tingnan natin kung kaya mo ito gaya ng sinasabi mo. Sa sandaling iyon, nagambala ang waitress at ipinaliwanag ang pinagmulan ng espiritual na alak kina Severin at Sheila. Ang espiritual na alak ay tinimpla ng may-ari ng restaurant, si Kylie. May attainment siya. Kapag libre siya, gusto niyang magtimpla ng sarili niyang alak. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasaliksik at pag-aaral, nilikha niya ang espiritual na alkohol na ito. Mayroon itong espiritual na enerhiya sa alak at iyon ang dahilan ng mabigat na tag ng presyo nito. Maaari itong mapabuti ang kalusugan ng isang normal na tao at magbigay ng mahabang buhay sa isang normal na tao. Kung inumin ito ng isang taong may attainment, mapapalakas nito ang kanilang paggamit. Pagkatapos ng 1 pause, nagpatuloy siya, nag-iiba ang epekto. Para sa haring mandirigma, ang epekto ay kaunti lamang. Gayunpaman, ang epekto ay mas mahusay para sa mga grandmaster o sa mga naging profound masters. Kung umiinom ka ng ilang baso araw-araw, maaari mong palakasin ang iyong paggamit ng paunti-unti bawat araw na isang magandang bagay din. Sinagot nito ang tanong ni Severin. Hindi nakakagulat na maaari mong ibenta ang maliit na bote na ito sa ganoong presyo. Sir, gusto mo bang umorder ng bote para subukan? Nakangiting tanong ng waitress. Naisip ito ni Severin at sinabing, ang bote na ito ay malamang na 3 bahagi lamang ng isang normal na bote ng red wine, tama ba? Mag-order muna ako ng 4 na bote para subukan. Pareho kaming magaling uminom. 4 na bote, nagulat ang waitress. Ang mga normal na tao ay hindi kayang uminom ng 1 bote dahil ito ang pinakamahal na alak sa menu. Kung matagumpay na nakumbinsi ng waitress sa restaurant ang customer na mag-order ng bote, babayaran sila ng komisyon na humigit kumulang $3,000 para sa bawat bote. No wonder laking gulat niya nang umorder si Severin ng 4 na bote. Oo, 4 na bote, pakiusap. Mag-order ng Tourdatis nang walang anumang pag-aatubili. Hindi ako makapaghintay na inumin ito. Iniisip ko kung ano ang lasa nito. Ngumisi si Sheila at dinilaan ang labi. Ipinanganak ako sa isang mayamang pamilya ngunit hindi pa ako nakainom ng ganoon kamahal na alak. Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi ito ang iyong normal na alak. Ang espiritual na alkohol nito. Magkakaroon ka ng maraming benepisyo pagkatapos mong inumin ito dahil mababa pa rin ang antas ng iyong natamo. Alam ni Sheila ang sinasabi ni Severin.
Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o malulungkot pagkatapos kong marinig iyon. Sa tingin ko, mas mataas ang nakuha ko at hindi gaanong epektibo ang resulta pagkatapos inumin ito. Haha, huwag kang mag-alala, maaga o huli, magiging napakalakas mo. Natawa si Severin, may special constitution ka, remember. Kung hindi, hindi mo mababago ang iyong konstitusyon sa espesyal na pamamaraang iyon. Napaisip naman si Sheila at nagsimula na ring magbiro. Buti na lang nakilala kita. Kung walang may gusto sa akin at nanatili ako na walang asawa sa buong buhay ko, hinding-hindi ko mababago ang aking konstitusyon at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magsanay. Ngumiti ng mahina si Severin. Imposible yan. Sa tingin mo ba walang magkakagusto sa'yo? Ang ganda mo. Alam mo na may mahabang pila ng mga rich kid na naghihintay sa pila para makilala ka ngunit hindi mo gusto ang alinman sa kanila. I am shocked to see that arrogant spicy young lady changed into this humble girl now. Hehe, tama ka. Kung wala akong mahanap na mapapangasawa sa akin, mas marami pang babae ang mas nahihirapan kaysa sa akin. Pero gusto ko lang pakasalan ng lalaking gusto ko. Masayang humajek-hik si Sheila dahil nahanap na niya ang kanyang true love. Di nagtagal, inihain sa kanila ng waitress ang kanilang pagkain at espiritual na alak. Mangyaring magsaya, kung kailangan mo ng anuman, huwag mag-atubiling tawagan ako. Ngumiti ang waiter at umalis sa mesa. Wow! Ang sarap nitong hipon. Nagsimulang kumain si Sheila at nagulat siya. Tama ang sabi ng waitress. Masarap ang pagkain. Ngayon sa tingin ko sulit ang lahat. Sinubukan din ni Severin ang pagkain, tama ka. Hindi mo mahahanap ang lasa na ito sa ibang mga lugar. Pagkatapos noon, binuksan niya ang espiritual na bote at nagsali ng baso para sa kanya at kay Sheila. Susubukan ba natin ang espiritual na alak? Hehe, cheers! Itinaas ni Sheila ang kanyang baso, ikanawit ang kanyang baso kay Severin, at humigop ng kaunti. Wow! Napakakinis nito, matamis, at napakabango ng amoy. Ito ay talagang napakahusay. Nagningning ang mga mata ni Sheila matapos matikman ang unang higop. Pagkatapos noon ay mabilis niyang inubos ang alak sa kanyang baso. Nagtagal si Severin at tinikman ang alak. Siya rin ay nasiyahan sa alak. Nararamdaman mo ba ang isang maliit na halaga ng espiritual na enerhiya na dumadaloy sa iyong bote pagkatapos na umabot ito sa iyong tiyan? Maliit lang ang halaga nito, ngunit iyon ang dahilan kung bakit ang mga normal na tao ay maaaring uminom din ng alak na ito. Ang espiritual na enerhiya ay napakabanayad at ito ay kumakalat sa iyong katawan ng napakabagal. Ito ay napakahusay. Ang may-ari ng restaurant ay isang napaka-talented na tao. Tama yan. Dapat tayong uminom ng higit pa. Tumawa si Sheila. Hindi pumayag si Severin. Hindi ka maaaring uminom ng masyadong marami. 1 o 2 bote ang pinakamaganda. Kahit na hindi mo ito nararamdaman, madali kang malasing. Sa tingin ko medyo mataas ang alcohol content. Pagkatapos noon ay nagpatuloy sila sa kanilang hapunan. Nang malapit na silang matapos kumain, mahigit 100 tao ang biglang sumulpot at pinalibutan ang restaurant. Isang chubby at kalbo ang ulo na lalaki ang pumasok sa restaurant kasama ang isang grupo ng mga tao at sumigaw ng malakas, "Umalis na kayo dito ngayon." Mabilis na umalis ang maraming tao sa restaurant kasama na ang mga mayayaman na iyon. Anong nangyayari? Nakakainis naman ito. Bakit hindi natin ma-enjoy ang ating hapunan ng mapayapa? Frustration na sabi ni Sheila. Umalis na kayo. Sarado na ang restaurant ngayon. Patuloy na tinatakot ng lalaki ang mga patuloy na nanatili sa restaurant palayo. Natakot ang mga kumakain na saktan sila ng lalaki kaya mabilis silang umalis. Hoy! Teka, huwag kayong umalis. Hindi pa kayo nagbabayad. Sinubukan ng mga waitress at manager na pigilan ang pag-alis ng mga kumakain. Nagpanik sila at mukhang kinakabahan habang sumisigaw ng malakas. Gayunpaman, walang nakinig. What the hell? Sino kayong mga lalaki? Malamang pumunta ka dito para hanapin ang may-ari pero kailangan mo ba kaming itaboy? Tumayo ang 4 na mayayamang lalaki na nakaupo malapit kay Severin at galit na nagtanong. Well. Nagtataka ako kung sino ang sumisigaw sa akin. Mga miyembro ng Night Sky Gang at ang pangalan ko ay Liam Dean. Sa tingin ko kayo ang mga Zelensky.
Ang lakas ng loob mong sigawan kami kung hindi man lang itinuturing na third-tier upper-class family ang pamilya mo. Nagtaas ng kilay si Liam at mayabang na nagsalita nang tumingin siya sa apat na mayamang lalaki. Night Sky Gang, gawin niyo lahat ng gusto niyo. The moment na nalaman ng apat na mayamang lalaki na miyembro ng Night Sky Gang ang lalaki, nagmamadali sila na parang duwag at agad na lumabas ng restaurant. Sa sandaling iyon, may dumating na isang babae na nasa edad 30. Mahigit 20 tao ang sumusunod sa likuran niya. Liam din. Ano ang sinusubukan mong gawin? Tanong ng babae kay Liam nang makapasok siya sa restaurant. Nang sasagot na sana si Liam ay tinuro ng isa niyang tauhan sina Severin at Sheila. Boss, may 2 tao na nakaupo pa rin sa lamesa nila. Matapos malaman iyon ay hindi na mapakali si Liam sa pakikitungo sa babaeng kakapasok lang. Lumingon siya sa paligid at tumingin kay Severin at Sheila. Anak ng tinapa, hindi ba narinig niyong dalawa ang sinabi ko? Lumayas kayo dito, sarado na ang restaurant na ito. Tumayo si Severin at ngumiti kay Liam. Sorry pero hindi pa ako tapos kumain. Aalis ako kapag natapos ko na ang pagkain ko. Ayos lang, tapusin mo na ang pagkain mo at haharapin kita mamaya. Hindi inaasahan ni Liam na makikita niya na may taong matapang na sasalungat sa kanya. May peklat siya sa mukha kaya napangisi siya, nakakatakot talaga tingnan. Ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap sa babaeng kakapasok lang. Kylie, sa tingin mo makakatakas ka kung isasama mo ang mga taong ito? Tiyak na hindi sila magtatagal sa laban. Ang lumabas pala, ang babaeng pumasok ay ang may-ari ng restaurant na si Kylie. Napatingin si Kylie sa mga lalaki sa restaurant at sa iba pang nakatayo sa labas. Masama ang mukha niya at hindi gaanong agresibo ang tono niya. Ano ang gusto mo? Ano ang gusto ko? Di ba sabi ko sa'yo dati? Bigyan ang aming gang ng $7 milyong bawat buwan at poprotektahan ka namin. Ngunit iyon na ang huling alok. Binigyan ka namin ng 10 araw para pag-isipan ito at hindi mo tinanggap ang alok. Ngayon sinabi ng pinuno ng gang ko na kailangan mo kaming bigyan ng $9 milyong sa halip. Kung hindi, hindi mo na kailangang mag-isip tungkol sa pagbubukas ng restaurant. Napangisi si Liam. Ito ay kabalbalan. Ito ay daylight robbery. Nang marinig ito ni Sheila, tumayo siya at nagkomento. Katatapos lang niyang kumain at hindi na nakatiis nang malaman niya kung bakit dinala ni Liam ang napakaraming tao dito. Napaawang ang bibig ni Liam. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga anak, si Blaine, na magsama ng ilang lalaki at turuan ang 2 iyon ng leksyon. Parang masyado ko silang tinetrato na ang lakas ng loob nilang tulungan si Kylie. Mabilis na pinigilan ni Kylie si Blaine. Liam, I don't think kailangan mong saktan ang customer ko. Nandito sila para kumain. Bakit hindi natin ituloy ang pag-uusap na ito sa itaas? Ngumisi si Liam. Excuse me pero customer mo sila, hindi customer ko. Iniinsulto lang nila ako and I am not going to let them go easily. Naiintindihan mo ba? Pagkatapos nun, inutusan niya ulit si Blaine. Blaine, ano pang hinihintay mo? Kalagkarin ang lalaking ito palabas ng restaurant at baliin ang kanyang mga paa. Napakaganda niyang tingnan. Dalhin mo siya sa hotel. Kapag natapos ako dito, pupunta ako sa hotel at makikipagkita sa inyo. Manatiling malapit at huwag hayaan siyang tumakas. Oo, sir. Ngumiti ng masama si Blaine. Nagtipon siya ng 4 na lalaki at nilapitan sina Severin at Sheila. Oh, well, mahilig yata ang Night Sky Gang na mang-recruit ng masasamang tao. Nakikita mo pa ba ang iyong sarili bilang isang lalaki kapag ang ginagawa mo ay nang-aapi ng mga babae? Napangisi si Severin. Tumayo siya sa harap ni Sheila at hinimas ang kamao. Dahil nagdesisyon ka na gusto mo akong saktan, wala akong choice kundi tanggapin ang hamon mo. Punong-puno ka talaga ng sarili mo. Blaine's attainment ay hindi masama. Hindi bababasa, siya ay isang antas ng 3 malalim na master. Nang walang atraso, siya ay mabilis na pinalibutan si Severin kasama ang 4 pang lalaki. Ibaba mo siya. Sina Blaine at ang iba pang 4 na lalaki ay sabay na sumalakay kay Severin. Makalipas ang ilang segundo, bumagsak silang lahat sa sahig. Lahat sila ay gumagawa ng eksaktong parehong aksyon na hawak ang kanilang dibdib gamit ang kanilang mga kamay at umuungol ng masakit.
Sumakit ang dibdib ko. Damn it. Bali na yata yung ribs ko. Anak ng tinapa. Hindi man lang nakita ng 5 kung paano sila inatake ni Severin. Bago nila namalayan ay nanlabo na ang kanilang mga mata at naramdamang may kung anong tumama sa kanilang dibdib. Maya-maya pa ay nakahandusay na silang lahat at hindi na makalaban. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 1165. Si Kylie ay maaaring mukhang nasa 30s na siya ngunit nasa loob na siya ng 40. Siya ay gumugol ng maraming pagsisikap at pera upang mapanatili ang kanyang kagandahan at balat. Sa sandaling nasaksihan niya ang nangyari, nanatiling nakabuka ang bibig niya sa gulat. Ang Night Sky Gang ay ang pinakamalakas na puwersa ng underground sa lugar na ito. Sila ay mapagmataas, makapangyarihan, at pinasyahan sa pamamagitan ng puwersa. Kapag nagkaroon ng magandang negosyo ang isang hotel o restaurant, bina-blackmail nila ang may-ari para bigyan sila ng pera kapalit ng proteksyon. Ang problema ay humiling sila ng malaking halaga ng pera. Karaniwan, ang kabuuan ng pera ay ang tubo na kinita ng hotel o restaurant sa isang buwan. Kung ibinigay sa kanila ng may-ari ang pera, ang may-ari ay walang natitirang pera upang patakbuhin ang negosyo. Bago ito, kumuha si Kylie ng ilang mga taong may kakayahan upang makatrabaho siya. Sa makatuwid, hindi maraming tao ang nang-ahas na pumunta upang maghanap ng gulo. Bukod dito, naging mabuting kaibigan siya ng maraming mayayamang tao. Gayunpaman, hindi niya akalain na ita-target siya ng Night Sky Gang at itaboy ang kanyang mga customer. Hoy, bata, may tapang ka. How dare you nasaktan ang mga tao ko? Nagulat din si Liam pero ilang saglit lang. Pagkatapos ay inutusan niya ang iba, tawagin ang iba at kunin ang inyong mga armas. Gusto kong makita kung gaano siya kalakas. Isang lalaki ang tumakbo palabas at tinawag ang iba pa na pumasok sa restaurant. Ang iba pang naghihintay sa labas ay armado ng mga armas tulad ng mga bakal na tubo, machete, at iba pang matatalas na armas. Lahat sila ay mukhang mabangis at nakakatakot. Sa kabila noon, hindi natakot si Severin sa kanila. Sa loob ng ilang segundo, marami na siyang natalo na lalaki. Ikaw ba ay isang haring mandirigma? Sa paghusga mula sa sitwasyon, nagsimulang hindi gaanong kumpiyansa si Liam. Bagamat isa rin siyang warrior king, nasa level 2 pa lang siya. Nag-aalala siya na hindi siya kapareha ni Severin. Dalhin ang iyong mga tauhan at alisin ang mga impyerno na ito mula dito. Huwag kang maglakas loob na ihakbang ang iyong paa dito at magdulot ng higit pang gulo. Kung hindi, I will take that as you're challenging me. Hinaway ni Severin ang kanyang kamay at naiinip silang itinaboy. Gusto mong umalis ako pagkatapos masaktan ng marami sa aking mga lalaki. Hindi pwede, tingnan ko kung gaano kakalakas. Ngunguso si Liam. Bilang tagapag-alaga ng Night Sky Gang, alam niyang may kailangan siyang gawin kung hindi ay mahihirapan siyang ipaliwanag ang kanyang sarili sa leader ng gang. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, lumitaw ang espiritual na enerhiya at tinakpan ang kanyang kamao. Gumalaw siya sa nang mabilis kay Severin. Sige, kung gusto mo talagang mamatay, I will give you your wish. Ngunguso si Severin at sinugod din si Liam. Bang! Matapos ang isang malakas na pagsabog, bumagsak si Liam sa sahig. Isang subo ng dugo ang sumugod sa kanyang lalamunan. Ilang saglit na nanginginig ang kanyang katawan bago siya namatay. Sir Liam, ang mga nasaktan sa wakas ay nakabangon. Namutla ang mukha nila nang masaksihan lang nila kung gaano kadaling pinatay ni Severin si Liam. Takbo! Maraming tao ang nadama na may mali at hindi nang ahas na salakayin si Severin kaya tumayo sila sa kinaroroonan nila. Matapos makita kung paano pinatay ni Severin si Liam, natakot sila kaya mabilis silang tumakbo. Hindi mapakali si Severin na habulin ang mga taong iyon at hinayaan na lang silang tumakas. Nang wala na ang mga miyembro ng Night Sky Gang, pumunta siya sa katawan ni Liam at kinuha ang kanyang storage na singsing. Ngumiti siya, narinig kong tinawag siyang guardian ng iba. Pastahan ko ang kanyang storage ring ay puno ng kayamanan. Nakita ito ni Kylie at hindi niya alam kung paano mag-react. Sir, salamat sa pagtulong mo sa akin. Pero dapat umalis ka na.
Walang pagkakataon na umalis ka kapag nalaman ito ng leader ng gang ng Night Sky Gangs at pumunta rito kasama ang mas malalakas na manlalaban. Hindi ito nakaabala kay Severin. Umupo siya at ngumiti ng walang pakialam. Oh, talaga, bakit mo iniisip na hindi ako mas malakas kaysa sa kanila? Hindi nakaimik si Kylie. Base sa laban ngayon lang, I know you're very strong. Ngunit ang pinuno ng gang at ang mga matatanda ng Night Sky Gang ay talagang napakalakas. Bagamat hindi ko alam kung ano ang kanilang aktwal na nakamit, alam kong sila ay talagang sapat na malakas upang maging pinakamalakas na gang sa lugar na ito. Ngumiti si Severin. Huwag kang mag-alala, papatayin ko lang ang mga taong iyon kung napakasama nilang mga tao. Pagkatapos ay wala na ang Night Sky Gang. Kailangan ko ring mag-imbak ng aking mga espiritual na damo. Pastahan ko ang malalakas na manlalaban na iyon ay marami sa kanilang storage ring. Napatulala si Kylie. Bakit may pakiramdam siya na binalak ni Severin ang pagnanakaw sa mga malalakas na manlalaban ng Night Sky Gangs? Oh, waitress, magkano ang bill ko? Hindi pa ako nakakabayad, tanong ni Severin bigla. Napatulala ang waitress. Tumingin siya kina Severin at Kylie at hindi umimik dahil sa takot. Di bale. Hindi rin nagbayad ang mga kumain dito kanina lang. At tinulungan mo akong patayin si Liam. I am grateful for that, so your dinner is on me, sabi ni Kylie. Paano ito magiging libre kung nahaharap ka na sa isang malaking kawalan ngayon? Tsaka hindi ko ginawa yun dahil sayo. Pinahiya nila ako at si Sheila. Ginawa ko yun dahil galit ako sa kanila. Kaya gusto kong magbayad, nakangiting sabi ni Severin. Ngumiti din si Sheila. Salamat sa iyong alok. Ang lalaking ito dito ay ang gobernador ng South County. Marami siyang pera. Sa tingin mo ay minamaliit mo siya kung tatanggihan mo siyang magbayad. Ginoong gobernador. Nagulat si Kylie. South County. Pinag-isipan niya ito. Nasa Skystream Province ba ang South County? Oo, tama doon. Ikaw ay isang gwapo at batang gobernador. Nag-isip siya saglit at sinabing, paano kung bayaran mo na lang ang 4 na bote ng espiritual na alak at ang pagkain ay nasa akin na? Magiging $3 milyong iyon. Kylie, ganun ba? Ilang bote ng espiritual na alak ang natitira mo? Hindi agad nagbayad si Severin. Sa halip, nagkunwari siyang nakahinga at nagtanong. Dahil sa komplikadong proseso ng paggawa ng alak, wala akong maraming stock. Ngunit hindi lahat ay kayang inumin ito. Kaya sa palagay ko ay marami pa akong natitira, paliwanag ni Kylie. Nagkibit balikat si Severin, kaya ilan ang mayroon ka? Napaisip si Kylie at sinabing, I think 100 bottles. Okay, pakibenta lahat ng iyan sa akin, tumawa si Severin. Wala ka nang dapat ipag-alala pa pagkatapos kong patayin ang pinuno ng gang at ang mga matatanda. So ano ang masasabi mo? Handa ka bang ibenta ang iyong natitirang stock sa akin? Seryoso ka bang bibili ng 100 bote ng espiritual na alak? Kumunat ang noo ni Kylie. Bagamat maganda para sa negosyo kapag may gustong bumili ng maramihang mga bote ng espiritual na alkohol ng sabay-sabay, nangangahulugan din yun na ang negosyo ay haharap sa kakulangan ng espiritual na alak sa ngayon. Ang proseso ng paggawa ng serbesa ay tumagal ng mahabang panahon. Kung ibinenta ni Kylie ang mga bote ng espiritual na alak kay Severin, nangangahulugan iyon na magkakaroon ng oras na mawawala ng espiritual na alak ang restaurant. Sa kabila nito, siya ay isang taong mapagpasalamat. Tutal, tinulungan siya ni Severin na malutas ang isang malaking problema. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip at ngumiti. Walang problema, kung ganoon ang kaso, ililibre ko ang 4 na bote na in-order mo ngayon. Kailangan mo lang magbayad para sa 100 bote. Napangiti si Severin, salamat po. Magpalitan tayo ng ating mga numero. Kung gusto kong bumili ng higit pa sa hinaharap, tatawagan kita at maaari mong ipadala ang aking order sa akin. Hindi yun nakita ni Kylie. Wala siyang choice kundi pumayag. Walang problema, ngunit hindi ka na makakabili ng maramihang halaga. Kailangan kong magtabi ng maibebenta sa restaurant. Pagkatapos nito, inutusan niya ang manager, ilabas ang mga bote na iyon. Pumunta si Severin sa cashier counter at sinabing, here's my card. Matapos ang pagbabayad, natapos na ng manager at ng waitress na ilabas ang lahat ng mga bote at inilagay sa mesa. Ngumiti si Severin.
Habang winuwagayway niya ang kanyang kamay, inilagay niya ang lahat ng bote sa kanyang storage ring. Mahusay, ibig sabihin, masusubukan din ni Diane at ng iba pa ang espiritual na alak. Nakaramdam ito ng sobrang saya ni Sheila. Bago ito, naisipan niyang hilingin kay Severin na bumili ng ilang bote para maibalik ito sa Southlink City. Nagulat siya na si Severin ay may parehong iniisip sa kanya bago pa niya sabihin sa kanya ang kanyang plano. Diane, ate mo ba siya? Tanong ni Kylie. Nakakahiya, nagkibit balikat si Sheila. Hindi, siya ang unang asawa ng aking asawa. Magkasundo talaga kami as if naman sa mga kapatid na babae. Natigilan si Kylie. Ang kanyang mga taon ng karanasan sa serbisyo sa customer ay nagbigay daan sa kanya na mag-react ng mabilis. Nakikita ko. It's so rare and nice na kayong dalawa ay magkakasundo. Iyan ay magseselos sa maraming tao. Bigla silang nakakita ng maraming tao na papunta sa restaurant. Nawala ang ngiti sa mukha ni Kylie at sa halip ay ibinalik niya ang seryosong mukha. Nandito na sila. Yung mga taong sumama kay Kylie ay mukhang takot na takot kung hindi kayang talunin ni Severin ang mga taong iyon, hindi nila alam kung sasaktan sila ng Night Sky Gang at sisisihin sila sa nangyari. The Night Sky Gang was known to rule by force and unreasonably. Haha, maaari kang maghintay sa loob. Lalabas ako mag-isa. Tumawa ng nakaka-relax si Severin at nagtungo sa labas. Nang nasa labas na si Severin, nakita niyang may 7 taong naglalakad patungo sa restaurant. Napahinto sila nang makitang huminto si Severin sa harapan nila. Ngumiti ng mahina si Severin. Miyembro ba kayo ng Night Sky Gang? Tinikit ng isang matandang lalaki ang kanyang mga mata at sinabing, ikaw ba ang pumatay kay Liam? Magaling. Akala ko tatakbo ka para sa buhay mo pero hindi pala. Tanong ni Severin, ikaw ba ang pinuno ng gang ng Night Sky Gang? Ngumiti ang lalaki. Oo, ang pangalan ko ay David Letterman, ang pinuno ng gang ng Night Sky Gang. Hoy, bata, sisiguraduhin kung alam mo ang dahilan kung bakit kita papatayin ngayon. Ako ang ika-4 na elder ng Night Sky Gang, ako si Kerry Water. Kasabay nito ang pagtayo ng isa pang matandang lalaki sa harapan. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, at ang kanyang kamao ay natatakpan ng espiritual na enerhiya. Samantala, inilabas din niya ang kanyang aura. Sa nangyari, siya ay isang level 4 warrior king. Mayabang na tumingin sa kanila si Severin. Hindi kita tinatanong. Napaawang ang bibig ni Kerry habang galit na nakatingin kay Severin, wala akong pakialam. Gusto ko lang tingnan mo ng maigi ang mukha ko dahil papatayin kita. Pagkatapos noon, tumalon siya sa ere at binato ng suntok si Severin. Isang napakalaking kamao ng espiritual na enerhiya ang lumitaw. Kahit na ito ay nilikha mula sa espiritual na enerhiya, ito ay mukhang napakasurel at patungo sa kay Severin. Nakita at ikanaway ni Severin ang kanyang kamay para magpakawala ng isang sinag ng espiritual na enerhiya. Iniisip niyang talunin ang atake ko nang hindi gumagamit ng teknik. Kumunot ang noo ni Kerry. Maya-maya, nagulat ang lahat. Tinalo ni Severin ng spiritual energy beam si Kerry ang kanyang spiritual energy feast at may natitira pang kapangyarihan ng spiritual energy beam ni Severin na patuloy na tumungo patungo kay Kerry. Hindi. Alam ni Kerry na hindi pabor sa kanya ang sitwasyon. Habang siya ay tatakas na, ang natitirang kapangyarihan mula sa sinag ng espiritual na enerhiya ay tumama sa kanyang dibdib. Huli na ang lahat gaya ng nakikita. Boom! Isang malakas na kalabog ang lumitaw. Nakita si Kerry na lumipad palayo at bumagsak sa lupa sa hindi kalayuan. Gayunpaman, wala na siyang buhay. Napatay si Elder Kerry sa isang suntok lang. Damn it! Ang taong ito ay hindi na kailangang gumamit ng pamamaraan para patayin si Elder Kerry. Ang natitirang mga tao mula sa Night Sky Gang ay natakot sa kakayahan ni Severin. Napakalakas ng lalaking ito. Kailangan natin siyang labanan ng magkasama. Napagtanto ni David na napakalakas ni Severin para lumaban siya ng mag-isa. Kaya naman, walang kahihiyang hiniling niya sa lahat na sama-samang umatake. Tama yan, kailangan natin siyang sama-samang atakihin. Ang dakilang elder ng Night Sky Gang ay natakot din. Sa kabila ng pagiging level 5 warrior king, na-trauma siya sa paraan ng pagpatay ni Severin kay Kerry.
Samantala, maraming manlalaban ang nagsama-sama upang i-activate ang kanilang pamamaraan para sabay na atakihin si Severin. Hindi mapakali si Severin na isa-isang lumaban sa kanila kaya pinitik niya ang kanyang kamay para ilabas ang kanyang espada. Nang maglaon, ipinasok niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa espada. Nang ang espada ay napuno ng espiritual na enerhiya, naglabas ito ng hagong na tunog. Iba ang hitsura ng espada sa dati. Rose Petal Rain. Sa isang mahinang ngiti, ibinaba ni Severin ang kanyang espada. Mahigit 100 rose petals ang lumitaw at lumipad sa ere. Ano ang teknik na ito? Napakaganda nito. Tinitigan ng dakilang elder ang mga talulot ng rosas at naakit sa kanila. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito kaganda at makulay na pamamaraan. Tumigil ka sa pangangarap. Ang pamamaraan na ito ay talagang lubhang mapanganib. May nagsabi sa akin noon na hindi mo masasabi kung gaano kalakas ang ilang mga diskarte dahil ang enerhiya sa loob nito ay mahusay na kinokontrol at hindi gaanong nakikita. Samantala, si David ay nakaramdam ng takot sa pamamaraan dahil pakiramdam niya ay pinagbabantaan ang kanyang buhay ng mga talulot ng rosas. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganitong uri ng pakiramdam. Wow! Napakaganda ng teknik na ito. Kasabay nito, nakita ni Kylie ang parehong bagay sa pamamagitan ng bintana ng restaurant. Hindi niya napigilan at gulat na naglakad patungo sa pinto habang nakayakap sa harap ng kanyang dibdib. Ma'am, ang ganda ng mga talulot ng rosas na ito pero nagtataka ako kung gaano ito kalakas. Sa tingin mo ba kayang patayin ng mga talulot ng rosas na ito ang mga taong iyon? Ang iba pang mga diskarte ay mukhang mas malakas kaysa sa kanya. Nakikita ko ang mga kalaban na lumikha ng isang agila, tigre, at iba pang makapangyarihang mga hayop gamit ang kanilang espiritual na enerhiya, tanong ng isang waitress pagkatapos mag-isip. Ngumisi si Kylie. Paano ko malalaman? Ito ang unang pagkakataon na makakita ako ng malalakas na manlalaban na nakikipaglaban sa isa't isa. Napakabihirang masaksihan, lalo na ang labanan ng mga mandirigmang hari. Go! Ngumiti si Severin at tinuro ang harapan. Kasunod nito, natanggap ng mga talulot ng rosas ang kanyang mga order at lumipad sa harapan. Bagamat mukhang mahina ang mga talulot ng rosas, mabilis silang lumipad. Ilang sandali lang ay bumangga sila sa mga diskarte ng mga kalaban at sumabog. Boom, boom. Isang malakas na pagsabog ang sumabog. Ang illusory na agila, tigre, at iba pang mga diskarte ay nawasak ng mga talulot ng rosas. Ano? Hindi pwede. Bumuka ang bibig ni David na gulat na gulat. Sa kabila ng pagiging handa sa pag-iisip, ang lakas ng mga talulot ng rosas ay lumampas sa kanyang inaasahan. Biglang lumipad ang natitirang mga talulot ng rosas patungo sa mga kalaban ni Severin at pinalibutan sila. Sa huli, may mga 7 hanggang 8 piraso ng rose petals sa bawat katawan ng mga kalaban. Sir, please wag mo akong patayin. Alam kong mali ang ginawa ko. Hinding-hindi na ako mangbubuli o hihingi ng pera sa restaurant na ito. Sa pagkakataong iyon, naisip ni David na galit si Severin sa kanila dahil hinaharas nila si Kylie at nagdedemand na bigyan sila ni Kylie ng pera. Patuloy siya sa paghingi ng awa sa nanginginig at natatakot niyang boses. Sa kasamaang palad, hindi sila patatawarin ni Severin. Sa kanyang pananaw, naisip niya na mas mabuting sirain ang ganitong klaseng gang na madalas nang haharas at nagdudulot ng gulo sa mga may-ari ng negosyo o normal na tao. Sa pag-iisip, sumabog ang mga talulot ng rosas na iyon. Ang mga matatanda ng Night Sky Gang at si David ay bumagsak sa sahig at mukhang patay na. Oh, aking Diyos! Napakalakas ng mga talulot ng rosas na iyon. Natigilan si Kylie. Ito ang pinakamahusay na pamamaraan na gagamitin kapag kailangan mong atakihin ang maraming kalaban ng sabay-sabay. Ang kapangyarihan ay hindi nagkakamali at maganda. Alam kong napakalakas ng mga manlalaban na iyon mula sa Night Sky Gang. Level 7 Warrior King pa nga ang gang leader nila. Kaya nakakagulat na makita silang pinatay kaagad at walang kahirap-hirap. Napakalakas ng gobernador ng South County. Maraming staff ng restaurant ang nandoon para saksihan ang laban at lahat sila ay namangha. Kabanata 1170.
Walang pag-aalinlangan na naglakad si Severin at inalis ang lahat ng storage ring sa mga taong pinatay niya ngayon. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa restaurant. Oy, Kylie, naayos ko na ang problemang ito para sa iyo. Sigurado akong hindi masyadong kalokohan para hilingin ko sa iyong mga tauhan na tulungan akong ayusin ang mga katawan ng mga taong ito, tama ba? Tumango si Kylie, walang problema, napakagwapo at kaakit-akit mo. Sayang, mas matanda ako sa iyo at isa na akong ina. Kung hindi, lalabas ako at hahabulin ka. Puno ng paghanga ang tingin ni Kylie kay Severin na para bang nakilala na niya ang idolo na pinagpantasyahan niya. Laking gulat ng mga staff ng restaurant dahil ito ang unang beses na nakita nila si Kylie sa ganitong kalagayan, dahil ang Kylie na alam nilang hindi hahangaan ng sobra ang isang lalaki. Ang kasalukuyang Kylie ay labis na humahanga kay Severin na halos isubo na niya ang sarili sa kanya. Oh, ang iyong contact number, hindi mo pa binigay ang contact number mo at address mo. Miss call mo lang ako sa susunod kapag gusto mo ng espiritual na alak, at ipapadala ko ito sa iyo. Pinunasan ni Kylie ang pawis sa mukha, humajek-hik, at patuloy na nakatingin kay Severin habang hinihingi ang number nito. Ngumiti si Severin. Kailangan mo ring ibigay sa akin ang iyong bank account para mailipat ko ang pera sa iyo kapag natanggap ko ang espiritual na alak. Walang problema, masaya akong makipagtrabaho sa iyo. Napangiti si Kylie. Makalipas ang ilang minuto, literal na kinailangan ni Sheila na kaladkarin si Severin palayo sa restaurant. Oh, aking Diyos! Kylie totally became a different person after witnessing the fight just now. Muntik na niyang isubo ang sarili sa iyo. Nang makalayo na sila sa restaurant, sa wakas ay ipinahayag ni Sheila ang kanyang iniisip. Pilit nang umiti si Severin. Medyo tapos na. Oo, medyo nakakatakot pero hindi nakakatakot gaya ng sinabi mo. Sagot ni Sheila, seryoso ka ba? Hindi ako nag-e-exaggerate. Hindi mo ba narinig na sinabi niya na hahabulin ka niya kung hindi siya kasal? Ikaw ay tiyak na isang tao ng mahusay na kagandahan at pagkakaiba. Haha, tumawa ng malakas si Severin. Sige, late night na ngayon. Dapat na tayong bumalik. Inunat ni Sheila ang likod at sinabing, I need to take a good night's sleep. Maaari nating hanapin ang Gallas Hall bukas ng umaga. Biglang may naisip si Severin. Hinampas niya ang ulo niya at nang hihinayang, I'm such an idiot. Hindi ko dapat pinatay ang lahat ng mga taong iyon. Sana may pinanatili akong buhay para matanong ko siya tungkol sa Gallas Hall. Ngumiti si Severin. Di bale, kararating lang natin. Hindi kailangang magmadali. Pwede na tayong magtanong bukas. Ang Nine Dragon City ay mas malaki at mas abala kaysa sa Skysian City. Napakataas ng pagkamit ng Hallmaster ng Gallas Hall. Sigurado akong hindi gaanong kilala ang Gallas Hall katulad ng Night Sky Gang. Kaya medyo mahirap hanapin ang mga ito. Tama ka, pwede tayong magtanong bukas. Sobrang late na din ngayon. Kahit nalaman na natin kung saan ang lokasyon, hindi na tayo makakapunta doon ngayon. Tumango si Severin. Maya-maya, bumalik na sila sa hotel room. Honey, buksan natin ang ating regalo. Nakangiting sabi ni Severin habang inilalabas ang storage rings na nakuha niya sa mga taong napatay niya.